tanong naman po niya, Boss, ano pong masasabi mo sa mga kabataang madaling tamarin ngayon at paano mo sila i-motivate at sipagin naman po? Ganon siguro talaga when you have too much time on your hands. When you have too much time on your hands, kasi bata ka pa, pwede mong gugulin sa mga bagay na wala ka kwenta-kwenta katulad ng katamaran. Pero kailangan din naman kasi ng escapism, pero hindi sa lahat ng pagkakataon. Alam mo mga kabataan, mag-ingat kayo sa addiction. Mag-ingat kayo sa addiction. Kasi yung katamaran, kung di nyo alam, isa sa mga form of addiction yan, na ang konsepto, wala kang ginagawa. Wala kang ginagawang anything meaningful. Wala kang ginagawang anything na kapaki-pakinabang. As in, ang ginagawa mo lang, procrastinating. Pinapateka mo lahat ng mga, ng mga bagay na sobrang importante. Tapos yung mga bagay na hindi importante, tulad ng pag-ML, at saka yung mga iba pang mga maliliit na mga bagay na ginagawa mo, gusto mo lang, yun yung tuloy-tuloy na ginagawa mo. Pwede mo rin namang gawin yan eh. Pwede mo rin namang tuloy-tuloy na gawin yan. Nagkakaproblema lang kasi dun sa konsepto na ginagawa mo lang yung mga bagay na gusto mo, hindi mo ginagawa yung mga bagay na kailangan gawin. Pero when you get to that part of your life na yung okay na yung finances mo, okay na yung leadership skills mo, okay na yung communication skills mo, okay na yung confidence mo, then you can do whatever you want. Tapos pag hindi mo gusto yung isang bagay, pwede ka magbayad ng ibang tao para para sila nagagawa ng mga bagay na yun. Pero overall, mga kabataan, magsumipag kayo. Magsumikap kayo sa buhay. Huwag kayong tamad. Kasi minsan ka lang mabubuhay. Tama sabi ni Josh Moega doon sa isa sa mga bagong video niya. Minsan ka lang mabubuhay. Magsumipag ka. Huwag kang tamad. Kasi malayo mararating mo kabataan kapag ka masipag ka. Unang-una na, sa'yo yung linaw ng isip na wala sa mga matatanda kasi distracted na mga matatanda sa buhay at sa bills. Diba? Pero ikaw, pwede kang, you are welcome na mangarap kung ano man gusto mo maging yung buhay mo. Pwede ka maging doktor, pwede ka maging abogado, pwede ka maging kahit ano, pwede ka maging kahit na ano. Pero kailangan samahan mo rin ng practicality at the same time. Sobrang importante nung konsepto na wala kang masyadong maraming obligasyon bukod sa mag-aral ka ng mag-aral na yun lang talaga yung primary na obligation mo. Pilipinas, galingan mo sa buhay. Huwag kang tamad. Talinuhan mo, tabaan mo utak mo.